today, all over the Christian community, no? Sa buong, sabihin natin ng mga Kristiyano, ay sineselebrate po ngayon yung tinatawag nating Palm Sunday. No? Christians around the world, no, recognizes this day na kung saan po ay pumasok ang ating Panginoong Hesus sa bayan ng Jerusalem. So, officially po, ngayong araw na ito ay simula na ng mahal na araw. No? So, start na po ng Passion Week. No? Ito po yung mga naririnig natin. At itong araw din po na ito ay natupad ang 400 years old na prophecy. No? At ang sabi po doon sa Zechariah, chapter 9, verse 9, sabi dito, "Magdiwang ka sa kagalakan, O Jerusalem, ilakas mo ang awitan pagkat dumating na ang iyong hari na matagumpay at mapagwagi. Dumating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinakyan." No? So, mga kapatid, ito pong triumphant entry, no? Halos tuwing palaspas na lang ay naririnig po natin itong mensahe na ito. At kung titingnan po natin at pag-aaralan ng Biblia, isa po ito sa mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon na makikita po natin in the four gospel. No, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, no, iilan lamang po yung mga pangyayari na sinulat po ng apat na gospel, no, as gospel writer. At ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ito po ay may significant. Ito ay mahalaga kung bakit. Imagine, for gospel po ay matatagpuan natin ito. At may kanya-kanya po silang point of view. No? May mga pangyayari na sinabi dito, dinetail kay Luke. No? Merong dinetail ni Matthew at iba naman yung focus ng attention dito kay John. No? So, mga kapatid, atin pong balikan, no, ang mga pangyayari sa lugar, sa mga tao, at sa layunin po ng pagpasok ng ating Panginoon nitong Palm Sunday. So, the place, the people, and the purpose. So, tayo pong lahat ay lumuko at tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli po ay nagpapasalamat kami sa napakagandang araw na ito na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay na ibinigay niyo sa bawat isa. At sa pribileyo, Panginoon, na kami ngayon ay nakapagsama-sama upang papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, at makinig ng mensahe niyo sa para sa bawat isa sa amin. Makita nawa namin, Panginoon, ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Makita namin, Panginoon, ang aming kalagayan at makita namin, Panginoon, ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, our text is on the book of John, chapter 12, verses 12 to 9. No? At akin pong babasahin ito. Sundan niyo po sa inyong mga Biblia, sa cellphone, no? Para po makita natin yung pag-aaral po natin sa hapong ito. Sabi po dito sa English version, sa NIV, "The next day, the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, 'Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel.' Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written, 'Do not be afraid, daughter Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt." Verse 16. At first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. Now the crowd that was with him
him, when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead, continued to spread the word. Many people, because they had heard that he had performed these signs, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, "See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him." So brothers and sisters, ang i-discuss po natin is the place, yung lugar, the people, and the purpose nung triumphant entry po ng ating Panginoon sa bayan ng Jerusalem. So, the place, Jerusalem. Ano ba yung idea natin when we are hearing, nung naririnig natin yung lugar na Jerusalem? Nung natatandaan ko, nung presidente pa si Trump, dineclare niya muli, nag-declare kasi actually talaga in the Christian world, yung center ng mundo is Jerusalem. Dineclare muli ni Donald Trump na ang bayan ng Israel, yung Jerusalem, yun yung sentro. At mga kapatid, during the time of Jesus Christ, yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nabanggit ko na ito dati, mayroong tatlong holiday, ang mga Hudyo, na compulsory kailangan nilang pumunta doon. Sabi natin, yung Passover Feast, yung Pentecost. Yung Pentecost, tatandaan nyo, huwag kayong malilito doon sa pagbaba ng banal na Espiritu. Kaya tinawag na Pentecost. Bago pa bumaba ang banal na Espiritu, Pentecost na ang tawag doon. Kasi yun yung from the word Pente, ibig sabihin 50 days. 50 days after the Passover. Nagkataon na bumaba ang banal na Espiritu nung panahon ng Pentecost. Kasi kahit nung bata ako, yung pangalan ng Pentecost, akala ko, kaya nang pinangalanan ng Pentecost, kasi bumaba yung banal na Espiritu, hindi po, Pentecost na ang tawag doon bago pa bumaba yung banal na Espiritu. Okay. So yung pangatlong holiday is the holiday of the tabernacle. So, imagine, nung panahon po ng ating Panginoon, at yung mga nauna pa sa kanilang generation, imagine, sabi 15 miles, miles, yung mga may kotse dito, miles, pero tayo kasi kilometers, So, ilan yung 15 miles? Pag pinita natin yan, times 1.6, 24 kilometers. Alam niyo ba, may lane sila. Kapag ang tinitiran mo is 24 kilometers, bawa, ito yung Jerusalem, tapos radius niyan is 24 kilometers, obligado kang pumunta doon sa Jerusalem kung ikaw ay Hudyo. Galing ano? Ang exempted lang ay yung masyadong malayo. Pero imagine niyo, nung araw, walang kotse, walang tren, walang kahit anong modes of naglalakad lang sila. 24 kilometers, malayo po yun. Kung ikaw ay maglalakad din. So, kapag ikaw ay nadoon sa radius ng 24 kilometers, compulsory, pupunta ka sa Jerusalem. Ang exempted lang talagang malayo. So, minsan, tingnan niyo yung natin, tayo, hindi naman ganun kalayo sa mga churches, pero minsan talaga nahihirapan tayo. Pero tingnan mo yung sitwasyon nun. 24 kilometers compulsory. Kaya nga mga kapatid, ang Jerusalem po ay sentro ng pananampalataya. Dito po nakasentro yung temple, at dito rin po nakasentro dito nakabase yung mga high priest at yung mga Sanhedrin. Yung Sanhedrin po, ito po yung mga grupo o ito yung mga opisyal. Kung may mga opisyal, kung may Santo Papa sa atin ngayon, ang mga Sanhedrin po, ito po yung tinuturing ng mga pinakamatataas na opisyal ng simbahan. At doon po ito nakasentro sa Jerusalem. Ngayon po, kung tayo ay pupunta sa Jerusalem, baka isipin nyo, na iisang relihiyon lang ang may hawak ng Jerusalem. Ang katotohanan po, ito po ay sentro din ng conflict. May Protestants, may mga Muslims, may Catholic doon sa mismong sentro po ng Jerusalem. At hindi po ito hawak lamang ng mga
kumbaga sa ano, kung titingnan natin, sentro ng pananampalataya pero iba-iba pa din, no? Ang hindi makontrol at hindi po makuwang muli ng mga Hudyo ang Jerusalem. So yun po yung sitwasyon. Ano nga, tayo dumating yung mga privilege sa atin na tayo ay makarating talaga ng Israel, no? Makita natin, no? After na sana nitong mga digmaan na ito ay mabigyan pa tayo ng pagkakataon, no? Makita natin yung Jerusalem. No? So yun po yung place, no? At ang ating po Panginoon, being a king, no? Saan ka ba dapat magkumagsano? Ito yung debut niya, no? Nung ang ating po Panginoon nagsimula ng kanyang ministeryo, ang sabi niya noon sa mga tao, huwag niyong pagsasabi. Huwag niyo munang sabihin kung sino yung kung bakit ako naghimala o kung magsano, kahit muna kayo. Pero mga kapatid, dito sa sentro ng pananampalataya, sa sentro ng bayan ng Israel, ipinakita po ng Diyos kung sino siya. At yun po yung kahalagahan. Kung bakit of all places, no? Ang dami-daming lugar, no? Pero bakit doon sa Jerusalem nangyari itong pinag-uusapan natin? No? So yun po yung magandang makita natin. So the place, no? Yung pangalawa is the people, no? Mga tao, no? Sabi nga natin, ang pangyayari ito ay naganap during the Passover. At napakaraming tao ang pumunta. At ang sabi po ng istorya na si Josephus, no, madalas yung narinig yan, si Josephus, a Jewish historian, not less than 3 million. No? Sabihin natin 2.5 or 2 million, ganun. Hindi daw bababa ng 2 million ang tao, no? Doon sa bayan ng Jerusalem noong mga panahon na yun dahil nga nagbalikan sila. No? So mga kapatid, in verse 13, no, so i-discuss po natin yung verses. In verse 13, sabi dito, they took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Alam niyo ba yung meaning ng Hosanna? Ay, wala si Sisan. Hosanna ang pangalan. Hosanna. Anong meaning ng Hosanna? Save us. Save us now. No. Hosanna. Yun yung sinisigaw ng mga tao. So mga kapatid, ang pagkaalam po ng mga tao, nung pumasok ang ating Panginoon, ay akala nila ang ating Panginoon ay dumating para palayain ang bayan ng Israel under the Roman oppression. No? Ang tingin sa kanila ng mga tao, ang ating Panginoon, lalabanan niya ang mga Romano. Patatansikin niya. Pero mga kapatid, alam naman po natin na hindi ito yung plano ng Diyos. Hindi siya dumating as a political leader. No? Hindi siya dumating para paalisin ang mga Romano. So, mga kapatid, yun po yung mga tao, yun yung kaisipan ng mga tao nung panahon po ng ating Panginoon nung siya pumasok doon sa Jerusalem. So, ang nakakalungkot, the same people na nag-cheer, no? Kaya nga nung sinasabi sila, Hosanna, no, habang sinasabi nila yung Hosanna, binawaliway. No? Sa Middle East kasi marami ng mga palm, no? Mga palm branches. No? At may mga version din, kasi nga, ang Jerusalem, sa malaki po siya. No? At yung pagpasok pa lang ng temple courts ng ating Panginoon, no? Kumbaga sa imagine niyo itong Bologna, di ba dati yan, underworld. No? Pagpasok niyo pa lang siguro sa entrada ng Bologna, di napakaraming tao. No? Kasi may mga confusion kasi bakit kasi dito sa Europe, nakita niyo yung mga Italiano, kasi yung ayun no? Ano yung tawag ka? Olives. No? Bakit pastor, may konting yata, pagkakaiba. May palm,
tapos may olives. No? Kasi nga mga kapatid, ang Jerusalem malapit din sa Mount of Olives. No? Dahil nga malaki yung lugar, siguro may mga portion ng mga tao na nandun sila sa bahagi na yun. No? Yung mga farm naman, mas marami din sa area na to. No? Pero tayo, in the Christian community, talagang mas dominant yung farm. No? At sa Pilipinas, wala tayong farm. Ano ginagamit natin? Ha? Yung anahaw ba o minsan yung buko. Diba yun yung ginagamit na paggawa ng palspas. Tapos pinupros-pros pa yung gano'n di ba? So, depende. No? So, yung mga kapatid, yung mga tao na ito na masayang nagwagayway, nakakalungkot dito. At the end, sila din yung nagsabi na ipapo ang ating Panginoong Hesus. So, doon sa verse 17 and 19, sabi dito, ang mga taong kasama ni Jesus, nung tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay, ay nagpatotoo tungkol sa pangyayari. At ito ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Diba, sinasabi natin ang highlight ng miracle ng ating Panginoong Hesus ay yung nung bumuhay na siya ng patay. Binuhay niya si Lazarus. At marami pong mga tao ang humanga. At marahil na-curious sila. Kaya nung pumunta ang ating Panginoon, ang daming nagpuntahan para makita nila kung sino ba itong Hesus na ito na bumuhay ng patay. Kaya mga kapatid, ano yung kaisipan dito? Maraming mga tao na baka ang gusto lamang nila ay makita ang ating Panginoong Hesus. Na-curious lang sila o makikiusyoso. So, yun po ang klase ng mga taong nakapaligid sa ating Panginoon noong mga panahon na yun. May mga totoong sumasampalataya, may mga tao na nakikiusyoso lang. O kaya nakikigaya lang sila doon sa, sila nagpapalaspas-palaspas, kumuha na rin tayo ng mga palaspas at magpalaspas din tayo. Diba? Nakikita natin ngayon yung mga pangyayari sa ating kapaligiran. Na parang gano'n. May mga tradisyon na tayo, na maraming grupo, may mga tradisyon na hindi basta naunawaan kung ano yung dahilan. Ba't nila ginagawa? Ang nakikita nila yung panggagaya lang kasi yun na yung nakasanayan, yung gagawin na lang. Maaaring gano'n yung ilan sa mga sitwasyon ng mga tao noon. At meron din naman na nagalit. In verse 19, sabi dito, kaya sinabi ng mga Parasiyo, nakita niyo walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Kasi nga sumikat na ng gusto ang ating Panginoong Hesus. No? Nagkaroon sila ng parang, sinasapawan na tayo. Sabi niya, sumunod ka sa Kanya ang buong mundo. Imagine niyo po yung expression ng mga Parasiyo noon, na gano'n nakasikat ang ating Panginoong Hesus. Sabi, sumusunod na ang buong mundo sa Kanya. Kaya ang mga religious leader po ay nagalit. At dahil nga nasasapawan na sila, at sila mismo, ginusto nila na ipapatay ang ating Panginoong Hesus. So nakita po natin yung mga klase ng tao nung panahon ng ating Panginoon ay pumunta sa Jerusalem. Pangatlo, the purpose. Ano ba yung dahilan? No? May mga symbolism po dito mga kapatid. In verse 13, sabi palm branches. No? Alam niyo ba kung bakit nagwawagayway ng palm? No? In the ancient times, kapag po bumabalik ang mga sundalo at ang mga hari na nagwagi sa labanan, nagwawagay po sila ng damit, ng kahit ano po, na something na makita yung kanilang atensyon. Yung parang something to cheer, di ba? Kaya yung mga cheerleader na may atang pong-pong, di ba? Kasi parang ang pangit namang mag-cheer na gano'n na walang nakikita, di ba? So, something like that, yun yung symbolism. No, they are celebrating the victory. Nung mga hari, nung mga mahalagang tao na nagtagumpay.
So, ganun po yung gesture na ipinakita nila para sa ating Panginoon. No? Isa po yun sa symbolism. At yung donkey. No? Bakit donkey? No? Yung sinakyan ng ating Panginoon. Basta, di ba mas maganda kung kabayo yung sinakyan ng ating Panginoon? So, ito po, mga kapatid, ay mayroong ding ibig sabihin. No? Ang mga hari, no? Ang mga general, no? Ang mga makakapangyarihan, kapag po sila nakasakay sa kabayo at sila ay nagparada, ang iniibig sabihin po yun ay nagpapakita sila ng tapang, no? Nagpapakita sila ng kapangyarihan. No? At minsan, ito rin ay simbolismo na naghahamon sila ng gera. No? Dahil pag nakasakay sa kabayo. Pero mga kapatid, ito po ay hindi lang dahil sa propesiya. No? Ito po ay bahagi ng tradisyon ng mga Hudyo na kahit ang mga hari, kapag sila sumasakay sa donkey o sa asno, ang ibig sabihin po nito ay nagpapakita sila ng kapayapaan, kababaan. No? Ito po ang symbolism nito. No? Kaya ang ating Panginoon, ipinakita niya na ako ay hari. No? Hindi yung hari na alam nyo, hindi yung hari ng mundong ito. No? Bagamat ang ating Panginoon ay King of Kings and Lord of Lords, di ba? Pero ipinakita niya yung kanyang layunin, yung kanyang purpose na ipakita na siya ay mababaw. At ako'y napunta dito sa pangalan ng kapayapaan. No? Kaya nga ano yung sabi sa Revelation? Babalik ang ating Panginoon, nakasakay na sa kabayo. No? Ang ibig sabihin na siya ay magja-judge, siya ay magkakaroon na ng war against doon sa mga kumakalaban sa kanya. No? So, magkaiba po yung ipinapakita ng ating Panginoong Hesus dito sa pangyayari ito. So, brothers and sisters, ano ba yung purpose ng ating Panginoon? Marahil tayo, no, matatagal na rin tayo sa church. No? Alam natin kung ano yung dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay dumanas ng mga ganitong pagkakataon. So, brothers and sisters, Jesus' purpose is to die for our sin. Napakasakit, no, isipin, o bilang tayo na mga tao na ipinanganak ka para mamatay. Meron bang gugustuhin sa inyo nun? Ipinanganak ka para mamatay. Nung umpisa pa lang ng buhay ng ating Panginoon, siya'y hari ipinanganak saan? Sa sabsaban. Ganoon ang ng biography ng ating Panginoon. Hari ka, Diyos ka, nagkatawang tao, pagpasok mo sa mundo, ipinanganak ka na sa sabsaban. Tapos habang siyang lumalaki, no? Ang purpose niya ay mamatay para sa atin. Imagine, kaya ba natin i-bear yun? So, ang isa pa ang purpose ng ating Panginoon is to draw people near to Him. Kaya nasabi natin, why Jerusalem? Kasi nga ito yung sentro, na dito ang napakaraming tao. Gusto ng ating Panginoon na makita siya. Kung sino siya. Kung ano siya. Kung ano yung pwede niyang i-offer. Pero nga mga kapatid, sa kasamang palad, hindi siya pinaniwalaan bilang Mesaya. Alam niyo ba na hanggang ngayon, sa bayan ng Israel, hindi pa rin sila naniniwala na dumating na yung Mesaya. Naghihintay pa rin sila na kung sino yung darating na tagapagligtas. Hindi nila pinaniwalaan na si Jesus ay dumating na bilang Diyos, bilang Mesaya, bilang tagapagligtas. Kasi nga, ang gusto nila, ang hinahanap nila ay isang tagapagligtas na magpapalaya sa kanila. Doon sa mga nag-uupres sa kanila. So mga kapatid, another purpose of Jesus is to duplicate His life in all those who came by faith. Hindi lamang po natatapos ng mga kapatid na naniwala ang mga tao sa Kanya. Kasi nga,
May mga tao na naniwala, may mga tao na hindi, may mga tao na nakisigaw lang, may mga tao na wala na. Go with the flow. Nagsisigawan sila, makipagsigawan na rin tayo. Nagpapagpag sila ng kaway-kaway din. Kaway-kaway din tayo. Nung nagsabi ng mga tao, ipako sa krus. Pako sa krus. Ganun po ang sitwasyon, mga kapatid. So, ang gusto po ng Panginoon ay makita. Draw people near to Him and duplicate His life. Makita natin ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, again, ang ating Panginoong Hesus po ay pumunta sa Jerusalem upang ipakilala ang kanyang sarili bilang hari. Dala niya ang mensahe ng paghahari ng Diyos. Hindi man siya naunawaan ng marami, ngunit para sa atin ngayon na nakakakilala sa Kanya. Kasama ba tayo doon sa mga nakikisyoso lang? Kasama ba tayo doon sa mga nakikigaya lang tulad ng marami? O tunay tayong naniniwala na siya ang hari? Sa pagpasok po mga kapatid ng mahal na araw, taon-taon may mahal na araw. Pero nauunawaan ba natin mga kapatid ang tunay na layunin ng Diyos? Ang tunay na okasyon kung bakit natin ito binugunita. Mga kapatid, siya po ay namatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Nandiyan lamang siya. Iniintay ang sino man na maniwala sa kanyang dakilang pagliligtas at sa mga naniwala po sa kanya ngayon. Nanarito at sa lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo. Magpatuloy lamang po tayo. Magpatuloy po tayo na maging kabahagi sa paglagana ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.